Sa katapusan ng mundo, hindi na importante kung mayaman, mahirap, doktor, konduktor, pantay-pantay na lahat kailangan makaligtas sa matinding sakuna. Ito kwento ating bida kung saan gumawa siya sariling silong bahay sa ilalim ng lupa. Unang kabanata, isang magandang araw, sarap na dinadama sikat ng araw ng ating bida na si Liu Ping nang bigla siyang mabangga ng isang delivery truck, sabay na bitawan ang cellphone, naka-on call sa kapatid nito, magde-deliver pa sana siya ng mga pagkain. Bilang isang grab rider, napansin niya, kahit nakabangga na yung truck, tuloy-tuloy pa rin ito sa pag-andar, at tuluyan na rin natumba ating bida sa kalsada sa sobrang sakit katawan niya. Hihimatayin na ito ang nasa isip niya, hindi siya pwedeng mamatay dahil nagpakahirap daw ito mag-ipon para sa pang-opera ng kapatid niya na kasalukuyan tumatawag sa cellphone. Tumigil daw siya sa pag-aaral at naging isang kamote rider na lang sa loob ng 3 taon para lang maipagamot ang kapatid nitong babae na may sakit. Umutang pa siya ng ilang milyon sa maraming Bombay para makabili ng surgical implant chip gagamitin sa operasyon ng kapatid nitong babae, at naging matagumpay naman at malapit na rin gumaling siyang gumaling. Tinapos niya na ang tawag, inisip niya kailangan niyang mabuhay dahil walang mag-aalaga sa kapatid niya, wala rin siyang maipapakitang mukha sa magulang nila nasa langit na kung iwanan niya kapatid nito. Nag-iisa sa ere, isa pa hindi pa siya nakakatikim tinatawag na babae dahil virgin pa ating bida. Pangarap niya rin daw makatikim ng babae bago siya mamatay. Sabay nawalan na ito ng malay. Habang wala siyang malay, binabalita naman na nagkaroon ng virus outbreak. Paggising niya ay may naamoy siyang mabango na perfume. Nakahiga pala siya sa hita ng isang babae. Narinig niya na may kausap ang eabab na doktor. Sinasabi nito duguan daw ang ating bida. Nasa tabi niya tumatawag pala ito. Napasabi na lang ang bida maganda raw ang babae. Mabuti daw, at gising na ang ating bida na daanan niya daw ito sa gilid ng kalsada na parang naaksidente daw ito. Nagpasalamat naman ang ating bida at nagpakilala bilang si Liu Ping, nagtrabaho sa Bai Liu Mi bilang isang grab rider, nagdadala ng mga order na pagkain. Hindi daw akalain ng magandang babae na pareho daw sila ng pinagtatrabahuhan na kumpanya. Sabay nagpakilala ito, siya daw si Kylie Fox, chairman ng Bai Liu Mi na kumpanya nila, at wag daw mag-alala ang ating bida dahil tumawag na daw ito ng ambulansya, at ipapahanap niya rin ang sasakyan na sumagasa sa ating bida. Lalo tuloy na in love ang ating bida pagkatapos pinilit niyang gapangin ang kanyang cellphone dahil tatawagan niya kanyang kapatid na babae. Wag daw ito naggagalaw, sabi naman sa kanya ng magandang babae. Nabigla naman ating bida sa nakita niya sa screen ng cellphone niya, 100% buhay niya at mamamatay siya. Pagkalipas ng 3 minuto, habang busy ating bida sa kanyang cellphone, ay tinawagan ulit ng magandang babae ang ambulansya kung kailan ito darating dahil nagdedeliryo na daw ang ating bida. May naririnig siyang boses sa kanyang ulo na nagsasabing mamamatay daw siya sa loob ng 2 minuto at 50 segundo. Kailangan niya daw sipsipin ang power source na malapit sa kanya para gumaling siya. 6% na lang natitira sa ating bida at mamamatay na ito, kaya napag-isip-isip niya na lang na subukan ito dahil wala nang ibang paraan. Kaya nagsimula na siyang gumapang paunti-unti sa nakapark na Lamborghini habang busy ang magandang babae sa kakol niya. Marami daw sumabog sa buong syudad at hinawakan na nga ng ating bida ang binabanggit na power source sa kanyang ulo. Paglingon sa kanya ng magandang babae, sasabihin sana nito na paparating na ang ambulansya. Napatanong na lang ito sa sarili kung nasaan na daw ang ating bida. Tumatakas na pala ito ng mabilis dahil wala daw siyang pambayad sa ambulansya. Iniisip niya din yung nangyari na sinipsip niya yung lakas ng sasakyan, kaya medyo gumaling ang sugat niya. Parang kagaya niya daw si Daplas na convert daw ang energy bilang points sa application ng cellphone niya, at ang points daw yon ang ginamit para mapuno ulit ang buhay ng ating bida. Natatandaan pa niya ang application ay kasama na nung nabili niya ang second-hand cellphone sa isang matanda sa market. Hindi niya muna daw kailangan isipin ito, ang mahalaga daw ay puno ang kanyang buhay. Wala rin siyang sapat na pera pang ospital. Bigla siyang tinawagan ng kanyang jowa. Bakit ngayon lang daw siya sumagot ng tawag, parang nakalimutan na daw nito na may jowa siya. Nagpaliwanag naman ang ating bida sa jowa niyang si Singsing dadalawin daw niya ang kanyang kapatid, kaya humingi siya ng paumanhin dito dahil di niya masasamahan ito sa tanghali. Sinabihan siya ng jowa niya lagi na lang daw kapatid nitong sakitin ang inuuna ng ating bida. Kalimutan na lang daw nila ang lahat at maghiwalay na daw sila. Nabigla naman ang ating bida sa sinabi ng jowa nito. Sinagot naman niya na bagong opera lang daw ng kanyang babaeng kapatid, kailangan niya itong puntahan muna. Magpapaliwanag din daw ito sa kanya. Pagkatapos nagtampo naman ang kanyang jowa dahil nangutang daw ito ng 10 milyon para lang sa sakitin nitong kapatid. Ibinili daw ng chip sa operation, samantala siya daw hindi man lang ibinili ng LB na bag.
Hindi daw nila kayang makabili sa sanglaan kahit magtrabaho daw ito ng isang dekada at pagkatapos ay nagawa pa nitong bumili ng napakamahal na bagay para lang sasakitin itong kapatid na babae. Humingi naman ng isa pang pag-asa ang ating bida sa jowa niya dahil may system na daw siya. Sinagot naman ito na nanaginip daw ang ating bida at may bagong jowa na daw ito kaya umalis na daw ito sa buhay niya. Napagtanto naman ng ating bida na tama ang sinabi ng jowa niya na mahirap talaga siya sabay na pa. Tingala na lang sa langit at iniisip niya na napakarami niyang pinagkakautangan dahil sa kapatid niya ang kanyang motor na ginagamit sa trabaho ay nasira pati ang kanyang jowa ay iniwan siyang nag-isa sa ere at napakarami niyang sugat sa katawan. Napahiling na lang siya na sana wala nang bukas dahil sa paraan na yon hindi niya na kailangan magbayad ng utang sa mga Bombay pero bigla siyang nagkaroon ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Hindi na daw tulad ng dati ang buhay niya dahil may system na siya at makakabayad na ito sa mga pinagkakautangan niya at makakapamuhay na rin siya bilang tao. Nagring na naman ang cellphone niya. Tumatawag sa kanya ang kapatid nitong si Shintong nagsasalitang umiiyak. Kailangan niya daw itong iligtas. Tinanong naman nito kung anong nangyayari. Sumagot naman ang kapatid niya na napakaraming kakaibang tao daw sa ospital. Nangangain ito ng tao kahit saan. Natatakot na daw siya. Sinabihan naman siya ng ating bida na magtago at hintayin itong dumating. Sumunod naman ito sabay may narinig na humingi ng saklolo. Bago pa nila matapos ang tawagan nagkakamot na ng ulo ang ating bida dahil napakamalas niya daw ngayong araw. Hindi niya daw kayang takbuhin dahil napakalayo. Sira pa ang kanyang motor. Sabay napatingin siya sa cellphone niya. Nabasa niya dito pwedeng maayos ang motor niya gamit ang points. Kaso ang problema ay wala itong points. Nagulat na lang siya dahil may itinuturo itong energy points sa may kakahoyan. 500 metro ang layo sa kanya. Pwede itong gawing points. May kasalukuyan namang binabalita na insidente pang-atake pero kontrolado na daw ng mga pulisya ito. Huwag daw maniwala sa chismis, huwag din daw magchismis. Samantala sa kakahoyan may nakapark na itim na van. Nasa loob nito si Singsing at ang sugar daddy nito. Binanggit niya rito hindi daw alam ng ex-jowa niya. Matagal niya na itong niloloko. Napakabobo daw nito at mahirap sabay tawa. Sumagot naman ang sugar daddy nito sa wakas daw break na sila ng jowa nitong walang kapera. Pera nagpapabili naman ang babae sa kanya ng chip. Tumawa na lang ito. Ang artificial intelligence daw ay mahal dahil ito ang simbolo ng yaman sa buhay ngayong 2037. Sobrang sikat daw ng technology na artificial intelligence chip sa lahat ng bansa. Sobrang mahal daw bintahan nito mga mayayaman at may kaya sa buhay pwede makabili nito. Ang artificial chip daw pwedeng makita ang impormasyon ng isang tao kagaya ng nakita sa screen. Nilandi naman ito ni Singsing. Sinabi niyang napakagaling daw ng sugar daddy niya. Sinabi naman nito sa kanya kung gusto nito makakuha ng chip ay kailangan siya nitong paligayahin. Sumagot naman ito na ituloy daw nila anong gusto nito. Nakita na lang ng matanda na bigla na lang bumukol ang bubong ng sasakyan at may lumabas sa harap ng sasakyan. Kinumusta sila parang nananakot. Nagulat na lang si sugar daddy sa nakitang multo. Ang ating bida pala ito at nagawa niya na kanyang binabalak. Ang kanyang motor na e-bike ay naging Ducati. Lalo itong bumilis ng 30%. Hinigop niya daw ang electrical power ng sasakyan at naging isa itong points para magamit niya sa pagbabago ng kanyang motor. Patas lang daw ang nangyari at dahil nagmamadali siya, malaking tulong ang pagbabago ng motor niya. Dahil bumilis ito pinag-iisipan niya kung ano pa pwede niyang magawa gamit ang kakayahan niya. Parang naka-jackpot daw siya sa system na ito. Maghintay lang daw ang kanyang kapatid dahil darating na ito para iligtas siya. Pagkalipas ng isang oras na mahabang rides sa unahan ng Bluebird Hospital napatanong na lang sa sarili ang ating bida kung ano daw nangyayari at bakit nawawala daw sa pwesto ang tito nitong Silyo na security guard sa ospital. Hindi daw kaya isang pag-atake ng mga terorista pero kahit ano pa man daw nangyari kailangan niya munang mahanap ang kapatid niya. Pumasok na nga ating bida sa loob ng ospital. Sinisigaw niya ang pangalan ng kapatid niya. Baka sakali marinig daw nito. Nakakapagtaka daw dahil bakit napakaraming dugo at wala man lang ni isang tao siyang makita. Anong kababalaghan daw nangyayari sabay biglang maiingay ng galing sa likod niya. Palapit na siya dito at tinatanong kung ayos lang ba ito. May sinasabi naman ang lalaki na Toto ang alaga daw niyang aso. Namukhahan naman ito ng ating bida. Ito daw yung pet lover na laging nag-order sa kanya at nagpapabili rin ng pagkain ng aso. Itinanong nito sa ating bida kung nasaan na daw ang aso nito. Laking gulat na lang ng ating bida nang humarap ito sa kanya na isa ng zombie. Sabay umungol ito at inatake ang ating bida. Mabilis naman itong nakalayo at tumumba. Sabay nagsabing wag daw itong lalapit sa kanya. Pagtingin niya naman sa harap ay isang paa ng babaeng sexy. Si Doktora Lee pala ito, ang doktora ng kapatid niya. Sinabi niya kay Doktora kakaiba daw kinikilos ng lalaki. Bigla na lang nahulog ang
Dila ni Doktora na maiuod sa kamay niya nang makita niya mukha ni Doktora. Isa na itong zombie. Napasigaw na lang ating bida, dahil sa takot sinabihan ni si Doktora na wag itong lalapit sa kanya, sabay napalingon na lang siya sa isang pintuan dahil sa maraming zombie na dumarating. Nang makita ng ating bida napakadaming zombie ang paparating, tumayo agad ito at pumasok sa isang kwarto. Isinara niya ito, pero inaabot siya ng mga zombie sa pagsasara niya, sabay naipiit sila sa pintuan. Katapusan na daw ng ating bida kapag nakapasok ang mga zombie sa loob. Napansin naman ng ating bida, nasa monitoring room siya, at nakita niya kapatid niya sa CCTV, nasa ikalawang palapag ng basement. May mga pulang ugat, malapit na rin itong maging zombie. Sa panahon daw nila ang science technology ay nangingibabaw, halos lahat daw naging science technology na, at puro artificial intelligence ginagamit ng mga tao. Ang buong mundo daw ay pinamumunuan ng tatlong malalaking puwersa daw: Alliance ng Asia, Ringbelt ng Europe, Providence Union ng Amerika. Ang tatlong alyansa daw ay laging naglalaban at masama ang naidudulot nito sa mga mamamayan. Dahil sa maling paggamit daw ng technology, nagdulot ito ng iba't ibang sakit. Isa na dito ang black blood na sakit. Maninigas daw ang buong katawan at itim ang kulay ng dugo hanggang sa mamatay na ang biktima. Ang tanging gamit lang pwedeng makapagsalba sa buhay nito ay ang medical chip na napakamahal, at ang ating bida isang mahirap lang pagkatapos daw mamatay. Mga magulang nito, silang dalawa lang magkapatid, nagtutulungan sa buhay, at sa mga oras na yon hindi pa siya nakaranas ng kawalang pag-asa sa buhay hanggang sa isang araw malungkot na nakaupo ang kapatid nitong babae sa damuhan. Tinanong siya ng ating bida bakit daw malungkot mukha nito. Kung mayroon daw itong masamang nararamdaman ay sabihin lang sa kuya nito para matulungan siya nito. Nagsalita naman si Shintong na balitaan nitong nangutang daw kuya niya sa Bombay ng 10 milyon para sa pangpagamot sa sakit niya. Sumagat naman ating bida na maliit na bagay lang ito sa kanya, kayang-kaya niya daw itong bayaran pag nag-delivery siya araw-araw. Wag na daw magsinungaling kuya niya dahil may sakit siya ng black blood, at para daw mapatagal buhay niya kailangan niyang gumamit ng mamahaling nano machine chips, at dahil daw sa sakit niya tumigil ang kanyang kuya sa pag-aaral at naging delivery food rider na lang. Malungkot na tinawag ang pangalan ni Shintong ng kanyang kuya na paluhang nasabi naman nito lahat ng paghihirap dinadanas ng kuya niya ay dahil sa kanya. Maganda na lang sana kung mamatay na lang siya. Kinumport naman siya ng kuya niya. Sinabi niya dito siya na lang natitirang kapamilya sa mundong ito. Tuluyan na nga umiyak ang kapatid nito. Sinusubukan niya daw magpakamatay. Bakit pa daw siya hinahanap ng kuya niya? Mas maganda daw kung wala na siya, at sa mga oras na yon ipinangako ng ating bida sa sarili niya gagawin niya lahat para lang mabuhay ang kapatid niyang babae. Napasigaw na lang ng Shintong ang ating bida galing sa malalim na pag-isip. Hindi niya na rin kayang pigilan ang mga ito na papasok, para daw silang zombie na napapanood niya sa palabas. Hindi daw siya pwedeng magpahuli sa kanila. Bigla na lang siya nagkaroon ng isang misyon magligtas ng tao. Hindi daw siya tanga na lalabas para mamatay, at naiisip niya may system pala siya pwede niyang magamit. Baka may paraan daw ito para makaligtas siya. Mission 1, magtago lang daw siya sa monitoring room ng 2 araw na walang kain. 75% pag-asa niyang mabuhay. Mission 2, pumunta siya sa underground ng ospital para iligtas ang kapatid nito. Nagsimula na rin magbago. May pabuya na 1,000 points. 5% lang pag-asa niyang mabuhay. Dito napapotang ina na lang ating bida dahil puro mahirap ang misyon at wala na rin itong pagpipilian. Itinanong niya na lang kung may mapapapuntang basement dahil lalabas pa rin siya kahit gusto pa siya nitong mamatay. Sabay pinakita naman sa kanya ng system ang mapapapuntang laundry room. 50 metro layo kaliwang pintuan. May napansin siyang walis at ginamit niya itong panglock ng pinto. Hinarangan niya pa ito ng lamesa. Pagkatapos ay nagsimula na siyang gumawa ng gagamiting sandata. Nakapasok naman mula sa awang ng pinto ang zombie na Doktora. May malaking dede. Pagkatayo nito ay inatake agad ang ating bida. Bago pa ito makalapit sa ating bida ay nasaksak na ito ng patalim sa ulo, sabay sumabog ang mukha nito. Sa wakas daw nagawa niya na ito. Gumamit pa siya ng 100 points para lang mapagsama ang map, kutsilyo at trolley oil para maging isang mahabang sandata kayang tumalab sa katawan ng mga zombie at naglalabas ng apoy. Gumamit din siya ng 100 points para sa take-out box upang gawing matibay na plastic na hindi kayang tablan ng ngipin ng zombie. Dinikit niya ito sa kanyang kamay at balikat dahil nakaipit ang mga zombie. Wag daw siyang sisihin kung anong gagawin niya sa kanila. Nag-aapoy. Tinusok sa ulo ang zombie, sabay nagsalita na kung sino daw ang haharang sa pagliligtas niya kay Shintong ay ipapadala niya sa kabilang mundo, at sinimulan na nga niya silang isa-isahin. Pagkalipas ng 10 minuto ay naubos niya na sila at nasuka siya dahil hindi daw siya sanay pumatay, pero naiisip din niya na hindi na ito mga tao. Nagpatuloy na siya sa paglakad. Kahit sino pa daw ito walang makakapigil sa kanyang pagliligtas kay Shintong.
Pagkatapos ng 10 minuto dumating na siya sa laundry room, sinigawan niya ang system, dahil potang ina daw napakabaho raw ng itinuturo nitong dadaanan niya, pero hindi pa rin huminto ang ating bida, pumasok pa rin siya dito, kahit na mabaho para lang mailigtas ang kanyang kapatid na babae na dulas, at bigla na lang siyang nalaglag sa baba, sabay natanggal ang mga nakadikit na pananggalang niya, buti na lang sa mga damit siya bumagsak, at pagdilat niya nakita niya na lang na nahuli ng mga otoridad. Ang kanyang kapatid na babae napasigaw na lang siya ng sintong. At dito nagtatapos ang Kabanata 1 at 2. Maraming salamat po sa panonood nyo, mag-subscribe for more updates.